Kakabitin natin to. Big fan sa ating radiator. So, ito medyo nasimulan ko na mag-alis ng cover. Ayan. So, tinanggal ko rin yung bolt nito sa may shock. Para medyo ma-access natin ng konti yung nandito, no. Ayan, tara. Tanggalin natin to. Jeez. Apat. So, itong hose, tatanggalin natin to. Ayan, kita. Doon ka muna, doon muna. Inaayos ako, doon muna. Sige na. Tanggalin ko na muna yung kulan. So, para ma-access ko ng ayos to. Ayan na natin to. Pala, tinanggal natin to. Oh, shit. Palit-palit tayo. Hindi ko matanggal to kasi may mga wirings pa na nakasuksok dito eh. So ito lang yung natanggal ko muna. May tatlong tornilyo na dito nakalagay. Madali lang dito tanggalin. So yun na lang tinanggal ito. So dito medyo accessible na to. So mas madali lang matanggal to ngayon. Tara. Kita. Tatlong stopper, kamay na lang. Right. Ito, tanggalan natin. So, again, tatlong tornilyo. Ayan, tatlo. Ito. Jeez. Ito na. Ito yung bago. Siyempre, Honda pa rin naman to. And ito yung stock natin. So, siyempre, itsura pa lang. Kita naman yung kulay. Ayan, magkaiba yung kulay. Tapos, yung fan niya, ito, mas mahaba kumpara dito. May mga mahaba naman, pero 3 piraso. Ito, halos lahat. And, sa likod, tingnan natin yung mga pagkakaiba. Halos wala naman din pagkakaiba sa likod. Pero, yung laki, sabi nga is, ito ay big fan. Ayan siya. Ayan, nakatayo. Parehas. Malaki lang ng konti. Konting-konti lang. And taas. Ayan, taas niya. Ayan. Kabitin natin. Kung saan linisin to, kaya lang wala tayong puller pa. So, saka siguro baka sa na lang, papalinis ko na lang sa magawa kasi minsan lang naman to, pero okay lang naman to. Okay pa naman, wala naman masyadong dumi, walang putik. So, goods pa. Ayun, kabitin natin to. Sa pagkakabit pala, pero kasi ito parang lawit. So, dito makita nyo ano siyang butas between. May dalawa na maliit. So, obviously, mapapasin nyo naman. Tapos, yung sa medyo malaki-laki. Tingko, dun to. Ganun. Tapos, nakasakto naman yung mga suksukan ng tornilyo. Yan na, example na isa. Hindi pa natin nakikitaan, pero ikita pa natin yan, syempre. Ilagay lang naman na natin yung mga tornilyo. Ito natin. Ayan, ganyan siya. Mamaya, mapaliwanag ko sa inyo kung bakit tayo
magpalit nitong radiator fan o big fan para dito sa ating Honda Click 150. Sali na tayo. Double check muna natin. Okay. Okay na to. Sali tayo na kulan. Okay, so coolant na lang naman ito. Mababain lang natin yung coolant then solid ulit. And may subukan natin. May sumasabit. Maingay kanina ano lang, ayos lang. Ayusin nyo lang to mismo kasi siguro hindi siya nakagitna talaga. May konting paling kaya may tumatama. So ngayon ito okay na siya. Medyo okay na. Nagtagal na natin ito lang. Alright, so kakatapos lang natin. Medyo hazards tayo. Bakit ako nagpalit ng mas malaking fan or sabihin natin na mas magandang fan sa ating Honda Click 150? Una sa lahat, so sobrang init ngayon, isa ring dahilan kung bakit nauubos yung coolant natin sa ating mga radiator or sa ating tank kasi hindi din na rin kaya suportahan ng radiator at saka ng fan yung tindi ng init. Kasi syempre, kapag nagmumotor tayo, mainit na yung makina. And then, dagdag pa yung init ng traffic, dagdag pa yung init ng panahon ngayon. So, sobrang init talaga. Posible na ma-dissolve talaga yung ating mga coolant. So, sobrang init. Isang possible cause yun. Hindi ko sinasabing ito mismo yung dahilan, pero possible cause. Okay? Possible cause lang siya. So, para maiwasan, sabaga, prevention is better than cure. So, magdadagdag tayo ng mas malakas na hangin sa ating radiator. So, para mahigop niya yung mas maraming init na nakukuha ng ating coolant galing sa makina. So, para pagdating doon ulit sa makina is medyo okay na rin. Mas stable tayo sa biyahe, lalo ngayong summer. Pangalawa, matagal na ako nakapag-upgrade ng CVT. Pero, ngayon ko lang din talaga naisip na kailangan ko mag-upgrade ng magandang pampalamig sa makina. Kasi, syempre, mas mataas yung RPM natin ngayon. More RPM, more friction, more heat. Sinabi na rin to ni Red Speed patungkol dun sa video nila na sa radiator. CVT pa lang naman din tayo. Compare sa naka-bore up or mga naka-big bore, syempre, yung init nun, medyo mas mataas syempre doon sa big bore, pero may init pa rin na dinadagdag kapag nagpalit tayo CVT, especially kapag high RPM sa CVT. Example ngayon, around 1,200 RPM. Mataas na rin yun, syempre. So, may init pa rin siya na pinoproduce pupunta sa ating makina. Sa tingin ko, isang cause yung kaya minsan, napapansin ko, medyo halos walang laman yung ating reserve tank. Kung napansin nyo yung huling video natin, walang laman yun. So, ayun. Iwas aberya lang talaga tayo. So, yun. Ito yung motor natin ngayon.